Yes, again, good afternoon. I'm Jen from Amazon Serye. So, it's been a while. I think yung huling content ko, it's a month ago. So, last content ko, I share with you all kung saan ako nagsasource ng products ko, which is from Alibaba and sa Philippines also. Kumukuha rin ako ng mga produkto. So, for today, pag-usapan natin uli yung about business license, renewal, and cancellation. Okay, so business license. Very important na magkaroon tayo ng business license dito sa UAE. Kahit na sabihin natin na nag-online sell lang tayo sa Facebook, TikTok, or any social media platform. So, we need to comply sa rules dito sa UAE. Importante yan. Then, it was only this year, naglabas sila. So, ito, I'll just show you. So, here, kung gusto nyo kumuha ng business license, and then, more on e-commerce lang kayo, like for example, Amazon, Noon, Sharap, or Facebook, TikTok, or any social media. So, meron dito yung sa government ito yung website nila. So, ang price lang nila is 1,370 yearly. So, yan. Diba, mas mababa kung magpo-focus ka lang sa e-commerce. So, 1,370 lang yearly na yan. So, ayan ang website. Oh, ayan. Okay. Kasi kung aside from e-commerce, kung meron ka namang iba na so meron din naman na makukuhanan ka, like from my side, we do have in free zone, then meron din tayo yung mainland. So, me before, I have from Sharjah, then it was only last year when I shipped to Ajman. So, I remember nung before last year, when I was in Sharjah, sabi ko dun sa Sharjah company na kinukuhanan ko, gusto ko nang i-cancel yung business registration ko sa kanila. Then, sabi nila sa akin, if you want to cancel yung business license mo sa amin, you need to cancel also your VAT. Kasi meron din akong VAT, corporate VAT tax. So, I need also to deregister there kasi konektado sila between Sharjah and then yung sa VAT. Yung Sharjah na business license ko, konektado sila. Okay, sabi kong gano'n, ika-cancel na. Then, in-inform nila ako na ang cancellation fee ng business license mo, it will cost 4,000. 4,000 dirham in total. Then, kailangan ko pa rin ayusin yung i-deregister ko yung sa VAT ko, sa tax ko. Then, kailangan ko rin ayusin yung sa tawag dito. Ang dami. Basta meron ako inayos. I remember yung sa tax, then registered ko. And then yung sa cancellation nga, it's more than 4,000 dirham. So, nasyak ako. Sabi ko, wait. Bakit before you didn't inform me well na pag kukuha ka ng license, itong amount na babayaran mo. Then, pag ika-cancel mo yung license, itong amount na babayaran mo. No one informed me. Ang alam ko lang, kukuha lang ako. So, I didn't have any idea na ang babayaran mo is such huge amount of 4,000. So, for me, hindi rin basta-basta yung magbi-business ka. You really need to plan. You really need to know everything. Okay? But also, from the side also ng kinuhanan ko, hindi nila in-explain sa akin yan from the beginning. In-explain lang nila sa akin kung ano yung mga activities na gusto ko, how much, kung ano yung pwede, kung ano yung hindi, but they never explained to me that if you will cancel your license, you need to pay this amount. Siya na-shock ako. But anyway, I canceled my license with them. I paid more than 4,000 dirham. Then, I deregistered also my
tax kasi nga link nga yung name ko dun sa ano. So, I paid also like around 3,000 plus to deregister kasi kailangan mong kumuha ng accountant doon para sila yung mag-aayos ng mga invoice and everything you need to submit. So, yun na nga. So, now, my license is in Ajman Free Zone area. So, nag-open uli ako ng another corporate tax na link naman sa Ajman Free Zone. So, doon sa mga balak mag-business, before you start, dapat alam nyo kung ano yung, may mga plan talaga kayo, certain plan, and then you need to ask as much as possible and then decide. Well, ako, siguro, it never come to my mind na ika-cancel ko yung business ko sa Sharjah, but I got a better offer sa Ajman, so I jump on that. Pero hindi ko rin kasi alam, no one informed me, So, at least sa mga katulad nyo na gusto nyo mag-business dito sa UAE, at least ngayon na, kung napapanood nyo to, may idea na kayo. So, you need to ask them all, everything. Kasi pera yan. Malaking pera yan. 4,000 is not small amount. Let's say 4,000 plus yung 3,000, almost 7,000 plus para lang sa cancellation. Aside pa sa babayaran mo. So, yan po. Ano pa ba? So, for today, yan muna ang anihin natin, pag-uusapan natin. So, sa mga next na content ko, let's talk more about corporate tax. Thank you. Please like and subscribe po sa YouTube channel and then follow po yung Facebook po natin, TikTok, and Instagram. Thank you so much. Bye!